Hello Virgo! Salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading para sa sign ni Virgo. Kuha muna tayo ng isang card. Pre-shuffled na siya. Love Oracle. Amoret Psyche siya. Gusto niyo po ng same deck? Nasa description box below yung mga ginagamit ko na deck. Kung ano man po yung mga mensahe na hindi kayo nakarelate sa reading na ito, okay lang yan. Tapon nyo yung hindi. Kung walang nakarelate at all, okay lang yan. Lalo na sa oracle card, pwede kasing may mga relate sa inyo dito at dito sa oracle card na ito sa dulo. So, okay lang yun kung hindi. Maaaring susunod na upload ang makarelate kayo. Pero naniniwala ako may dahilan kung ba't kayo napadpad dito. So, this is Joy and Jubilation. Mensahe ni Universe sa inyo. Virgo ay mag-celebrate ng love. Virgo could be very much in love right now. Pwedeng parang Four of Wands ang dating sa akin ng card na ito. Celebration, joy. Kasama yung anak nila, nagse-celebrate sila ng kanilang pagsasama, pagmamahalan, pwedeng wedding ito. At maaaring pinaplano niyong wedding or in honeymoon phase. Very much in love si Virgo. Ngayon, dance to the rhythm of your heart. Pwede din na kung single ka, maaaring meron kang napupusuan na tao na gusto mong kilalanin pa at mag-spend ng time with them. Pwede din na yung iba sa inyo ay yun, basta very much in love si Virgo ngayon. How does love move you? Ay, shit, gumagalaw yung sorry. Ay, uy, the Magician. Trying to manifest. Ang ganda. Manifesting the love of your life. Tingnan mo, ganda pa ng color niya. Coral pink. Heart chakra. Balanced heart chakra. Perhaps, na-master mo na, nagawa mo na yung assignment mo sa self-love. Napunan mo na yung cup of love mo. At ngayon, ito ay ready ka na para, uy, ganda Virgo. Ready ka na para i-express o i-share to sa ibang tao. Uy, la. Alam mo, yung iba sa inyo, maaaring kakabreak lang at papunta ka na doon sa tao na alam mong deserve mo, alam mo na para sa'yo talaga. Medyo marami tong Five of Cups, failure, Five of Wands, sawa ka na sa away, sawa ka na sa disagreement, sawa ka na sa trying to prove yourself. At ngayon, you are very much in a manifesting phase at ready ka na para to put yourself out there at I don't know, be in a new relationship. Tingnan mo, Ace of Pentacles pa, windfall of money. Ano to mga five na to? Conflict. Pinipili mo na mag-focus dun sa mga bagay na meron ka pa sa ngayon. Pwede yung iba sa inyo nang galing sa breakup, heartbreak to eh. Merong isang pagkakataon, merong isang situation sa buhay mo na nag-cause sa inyo ng sakit, ng heartache. At maaaring ito ay yun nga, maaaring hiwalayan, major breakup, pero ikaw ay pinipili mo pa rin mag-focus sa kung ano yung meron ka pa. Nakatingin ka ngayon doon sa kung what has failed, ano yung nawala sa buhay mo, pero pinipili mo na tignan pa kung ano yung natitira sa iyo. At hindi ka susuko. Maganda nun, hindi ka susuko. Pwedeng yung iba sa inyo ay, yun nga, magkakaroon ng wedding, pero hindi tutol lang maraming tao sa inyong wedding, pero you will push through. Mabilis ang mga pangyayari. May darating na bagong oportunidad. Pwedeng magre-relocate ka. Pwedeng magkakaroon ka ng bagong offer in terms of your career. As a result, mag-move ka into a place na hindi mo, kumbaga, not in your wildest dreams, madedestino ka dun. At sa pagdestino mo na yun, mamamanifest mo yung more abundance, more opportunities, not needing to prove yourself to anyone. Parang parehas kayo nung Libra or connected kasi si Libra naman nakaalis na siya sa isang sitwasyon na
parang pakiramdam niya, nililimitahan siya, nilalagay siya sa kahon. Pwede din na si Virgo hindi pa nakakaalis sa kanyang relasyon kasi nandun pa siya sa phase na bakit gano'n? Parang hindi ko ma-express fully yung sarili ko, ako ay nakakahon, nililimitahan ako, maraming hinihingi sa akin yung partner ko na hindi ko naman kayang ibigay. Marami akong kailangang patunayan at hindi siya gano'n nakakatulong sa'yo. So si Virgo ngayon parang gusto niya na magbawas kasi nagko-cause na ng away, nalilimitahan na siya sa paggalaw at it hurts. Nasasaktan si Virgo sa mga akusasyon sa kanya. So, si Virgo ngayon darating na sa punto na parang ako naman. Siguro for the longest time, negotiable sa'yo yung worth mo. Pinag-iisipan mo parang deserve ko ba to? Pinag-iisipan mo kung parang karapat-dapat ka bang makatanggap ng biyaya mula sa may kapal. Pero sa ngayon, ano kasi si Virgo, ano ka, very hardworking, persevering, ini-endure mo yung mga ano, ino-overthink mo nga eh. Ino-overthink mo yung mga bagay-bagay, pero nakaka-overthink mo ng mga bagay-bagay, nakakalimutan, nag-over-sacrifice ka na at nagbibigay ka more than, you're stretching yourself way too thin. You are giving way more than what you can give. Ngayon, gusto kang biyayaan ni universe, pero parang iniisip mo siguro, deserve ko ba to? Pero unang-una sa card mo, there is planning, there is manifestation, you have everything you need para makapag-focus ka doon sa mga cups na naiwan pa. Kasi merong isang bagay na nasaktan ka o masasaktan ka, Virgo, dahil itong bagay na to, pwedeng relasyon nga or pwede ding pangyayari sa iyong current relationship, ay parang hindi ka na makagalaw, hindi ka na nasasakal ka. Nasasakal ka na. Nasasakal ka na sa mga bagay-bagay at parang na-overwhelm ka na. Parang ang dami masyado. Si Heidelin yan, no? Trying to, yung weight ng ano, yung weight ng mga ganap sa buhay mo masyado nang mabigat. At maaari din na ginajuggle mo work-life balance. You're juggling too many work at kasabay pa ng, let's say, pag-aalaga ng bata. At puwede din na hindi ka na nakakapag-alaga ng bata or hindi ka na nakakapagbigay ng quality time sa partner mo kasi trabaho ka ng trabaho. Parang Capricorn na. May Capricorn ka ba sa chart mo? At yun ang nagdadala ng ng alitan, ng pagtatalo. Parang, tingnan mo yan, no? Parang akin yan, parang bound sila sa isa't isa. Alam nila na kung ano yung ikilos ng isa ay maapektuhan yung iba. Pero ganun sila ka-selfish at gusto nila mag-tug of war. But however you may see it. Ganyan. Nakakonekta silang lahat at nagtatalo sila sa resources na parang there's a resource for everyone. Parang feeling mauubusan yung ganun. Pwede din na yung iba sa inyo, ang pinagtatalunan nyo ng partner mo ay pera. So, yung iba sa inyo siguro maaaring nalulungkot kasi parang mukhang pera yung partner mo, ayaw mo mang sabihin sa kanila pero nagiging ganun sila or magbibigay ka ng konting paramdam na parang girl mukha ka ng pera pero na-o-offend si partner mo, pwede din na, yun yung nagiging cause. Yung lack of quality time, masyado kang trabaho ng trabaho, workaholic, at kailangan mo nang magbawas, pero hindi, kung ano yung gusto ng partner mo na ibawas mo, hindi yun yung gusto mo na ibawas. At nagkukos yun ng conflict sa inyong dalawa. Failure perhaps of a relationship at failure, parang kailangan mong patunayan, kailangan mo sabihin lagi kung nasaan ka, at parang, yun nga, nalilimitahan ka at parang nasasakal ka na dun sa mga bagay-bagay na yun. Maganda yung ano ng Nine of Cups dito kasi maaaring senyales ito na you will say yes to yourself. Parang ako naman.
Sasabihin mo na kailangan ko ng mag-ipon para sa sarili ko, kinakailangan ko punan yung cup of love ko. Pero pwede din na andun ka pa rin sa point na iniisip mo parang deserve ko ba tong mga bagay-bagay na to. Masyadong malakas ang masyadong malalim ang sugat na dadalhin or dinala sa'yo ng iyong partner. At although mahal mo sila pero love is never enough. Siguro wala ka pa dun sa love is never enough. Basta mahal mo sila at willing ka to sacrifice. Yun nga lang nga, yung hinihingi nila sa'yo na isakripisyo mo ay hindi yun ang gusto mong isakripisyo. Pero first card here, magician, you have karma, pwedeng karma yan. You have everything that you need to make things happen for you. Maaari nagpaplano ka na ng next steps mo. Pwedeng yun nga, nabiyayaan ka ng isang damakmak na pera at nagiging mabilis ang lahat. Mabilis na magbabago ang pangyayari sa buhay mo. Pero it comes with a cost. May trade-off siya. At yun ay maaaring yung relasyon na ito. May masasaktan dahil may nasasakal at meron pa nga pag-aaway, conflict, pero ikaw ay magpo-focus doon sa kung ano yung meron ka pa. Pwedeng nasa iyo yung custody ng anak nyo. Pwede din na magpo-focus ka doon sa kung ano pa yung mga resources na meron ka sa bahay nyo kahit pa iniwan ka ng partner mo. Meron kang kinakailangan bawasan, maaring na-overwhelm ka na. Ito ang nagko-cause ng iyong exhaustion, ng iyong pagod. Pero ending, you should never negotiate your worth. Maaring itong unang card na to na lumabas, invitation sa'yo ni universe para mag-reflect uh, para sa'yo ano yung vision mo of a love na nakaka-motivate sa'yo? Ano yung vision mo of a love that brings you joy? Ano yung vision mo of a loving relationship? Ano yung vision mo of a loving relationship that makes your heart dance? Parang ganyan. Na magse-celebrate ka. Ano yung itsura no? Ano yung action steps mo para magawa yun? So, mukhang yun yung imbitasyon sa'yo ni universe. Kasi, celebration, tas biglang may heartache dito. Pwede din nga na mabilis mag end yung marriage kung ikakasal. Alam mo yon, happy ka ngayon sa kasal, pero meron hindi na tackle. Yung elephant in the room hindi na tackle bago kayo ikasal. Ang elephant in the room na yun ay, yun nga, yung trabaho mo, dahil subsub ka sa trabaho, hindi mo maiwan. So, ending, mayaman ka, pero iniwan ka ng partner mo kasi wala kang time sa kanya. Invite your monster to a tea. Ano tong anxiety, whatever this monster is in your life, depression, sadness, anxiety, all those negative emotions na nagpo-pull you down. Halimbawa, pinifeed mo yung utak mo na hindi ko deserve tong love na to, hindi ako deserving ng celebration of love, hindi ako deserving ng manifestation, hindi ako deserving ng pera, kung ano man itong windfall of money or new beginnings, new opportunity na bibigay sa akin. Kung ano man yung negatibo na pinapasok mo sa utak mo, ay hayaan mo lang, imbitahan mo lang sila sa bahay mo, pero wag mong tambayan. Binigyan ka nila ng flowers o nilulure ka ng mga negative emotions na yan, ng anxiety, ng depression. Lika dito, mas masaya dito. Meron akong kaibigan, ang term niya doon, dinadalisay ng kalungkutan. Okay lang yan, maramdaman nyo yun, at parang hahanap-hanapin mo siya, invite mo lang sila, embrace mo lang yung emotions na yan, pero wag mong tatambayan. Yun ang ano na to. Kasi gusto kang biyayaan ng universe, pera man o whatever resources, new opportunities, mabilis ang pangyayari at nasa manifesting space ka pa. Pero hanggat nakafocus ka, mukha namang hindi ka mag-focus kasi may 5 of Cups reverse dito. Hanggat malululong ka, kumbaga, doon sa thought of self-doubt, thought of deserve ko ba to? Pag nalululong ka sa self-doubt, lalamunin ka ng monster na yon hanggang di ka na makaka-function at all. So, invite them to a tea and then palayasin mo na sila after. Huwag mong tambayan, okay? So, iwan ko na yun doon, Virgo, at salamat sa pagbisita. Sana makita ko kayo ulit. Ako po si A and see you soon. Bye!